questions. Okay. Guidance principles, rules, and other related concepts. Okay. So, these are the objective for this afternoon no, sa mga hatag na po sa presentation. The first one is I will explain the different principles and goals of guidance. Number two is to identify the different guidance services. And number three, we will discuss the legal basis of our guidance and counseling program. Okay. So, maybe, no, you will recall, no, yung mga past experiences ninyo with guidance or guidance offices. So, mag-isama tayo ng umaga, wala ka na dala ko guidance. Suki kay mga scholars man. Pero ang feel, di ba, mga scholars. So, mga pwede na daw sa office. Pero minsan na, di ba, kung tawag mo sa office, feeling na ako na kay salat. Sa office. Isa kami na yung t-shirt na tawag sa office. Wala sa office. Sir Joy, naka-experience with one, Sir Joy. Naka-experience ka ba? Nakita ka sa office? Okay. Kailan naman? Okay. Sige ko, tingnan mo naman. Kaning naka-office dito, sir. Naman kami project na kanang banig. Kunya, sa community na mo, natutuon pa kong banig. Dito sa pinakatuboy sa kalibutan. Kunya, siyempre, ako man ang leader of the group. Nag-convince o pero during class hour. Wala class hour siya. Kaya maraming bisita, nagdala ni Romlon. Ano Romlon? Pag-tapos yun ba? Siyempre, nagrampa-rampa ni dito eh. Nakita naman niya sa mga bisita, mga taga-Romlon. Picture, mahala. Inanit ko sa mga picture niya, kapag-graduate. Mas pinako ang kung mas kinaka-award, ito po ang graduation ko, wala man ang school. Pero tama ba ito, Sir Jory? Nag-event sa teacher nga ka ng tungod mo na kaulawan ni, kung nagpa-ungguling dito, halata kami tayo, kaya tatas na. Parang pagko kami, galing. Kaya nagigito niya nga. So, ito mismo, ikaw, naka-award, kasi ito kung pinakabay sa kanan, hindi ka mag-graduate, kaulawan ni. Pero walay ka ng mga recent pasasukan. Ako lang, Pina-shock. Yes, okay. So, lahat tayo is, although di tayo guidance sa nature, lahat naman tayo ng mga teacher, marunong tayo mag-facilitate, di ba? So, with the situation of so, be careful lang tayo sa ating mga student kasi baka ma-embarrass yung bata. Instead na is ma-discourage, di ba? Ma-discourage siya through sa ato ang mga words na ginagawa sa ato na hindi makaulawan. Kasi ang feeling sa bata is, wala, ako di ay sala. No? Kung may nanagot niya situation. Sir Joy, mabalik kayo dito. Mag-speaker mo sa gabi. Okay. Pero ma'am, yung pili yung internet. Okay, di ba first dito? Yes, ma'am. First dito ganyan to ang pero yung mga guidance advocates natin, noon pa man is magaling na talaga sila mag-facilitate ng mga bata, no? Sa the way sila mag-handle ng mga ganyan ng situation. But yung nga yung mga teachers, kung minsan may mga teachers na grabe talaga makapagano sa bata ng mga words. No? That is, kung minsan nakaka-embarrass sa bata na gumawa naman siya ng mga best niya, pero yung best niya para sa teacher is kulang pa rin. So, be careful tayo sa bata na pag-handle. No? Kasi nga, baka tayo yung dahilan na matrauma si bata. Okay. So, meron pa tayo experience. Okay. So, siguro, ako, nakaitas ako.
gani. So, ang trabaho no gani karon ang guidance office nowadays hindi na siya guidance office ang tawag. It is a care center na yung tawag sa guidance office. So, because marami ng traumatic experience yung mga ano natin, no? Kahit tayo dati, pag tinawag kayo sa office, wow, umalis lang ako. So, we will continue para magsasalit tayo. No? So, guidance, what is guidance? Ano to itong guidance? No? So, guidance is a process of helping individuals to understand themselves and their will. Okay. So, lahat teacher tayo ba? Ano tayo? Multitasking tayo. Kahit classroom teacher tayo, we're also facilitating our learners. So, a mild naman ano is gumagawa tayo ng facilitation. Although, na only the RGCs, diba ang RGCs lang ang uh, counseling, no? Hindi pwedeng maka-counsel tayo. Uh, Only the RGCs. Or RGCs, katong mga nag-take, nakapasa sa registered guidance counselor. And today, nag-hire din sila o guidance counselors. So, kamo muna lang pwede bang makuha, kamo nga yung graduate, pwede bang makuha mga units, ano, kay basic, di mo hire sa pwede ka mo associate ba ng counselor associate. Okay, kasi ma'am, okay. Sa sa ato amin wala na guidance na okay, we will go to refer, i-refer na to. Mag-refer tayo to the nearest psychologist or RGC. So, pero kung mga mild na problems, facilitation yung gagawin natin. Pwede na ito facilitate ang tawag, i-counseling. So, i-apply na ito kung establishing rapport, identifying problem, and kung ano na, mag-decision making na wala na natin. Parang consultant na natin facilitate. Pero kung dapat talaga na i-process yung counseling, we will refer to the nearest RTCs or psychologist. Okay. Oh, hindi mo i-invite naman. Wala siya, no? I-try to inform sir, kaya nag-GMI. Right, 17 holiday, 24 suspension na. 23. Okay lang man. Ayaw mo eh. So, we will go to the basic guidance principle. So, kasi medyo mataas-taas yung ano mga slides ko. Pwede makita nyo dyan sa mga binigay ko mga copies. Sa malapang copies dito, may copies ako provided. Para kung hindi mo makita yung presentation ko, you can pwede kayo ano dyan sa inyong yeah. So, the basic principle, we will say basic guidance principle. So these are the fundamental concepts that provide framework for effective guidance and support. Okay, kasi ang guidance is the backbone of the school. No? So without guidance, so talagang medyo mahirap sa mga teacher, no? Ang ano sa mga bata. Kasi na iba-iba yung mga problema ng ating mga learners. Iba-iba yung mga situation ng mga learners na kung minsan the classroom teacher cannot solve that certain problems. No? That only the guidance advocates
and guidance counselor are the only one na mag-provide or mag-solve ng situation. So here are the basic guidance principle. Number one is individualization. Ano ba ito individualization? Ha? Ano ba ito? Karunong ka na. Ako na rin. So individualization is recognizing and respecting the uniqueness of the individual's needs, abilities, interests, and circumstances. When we say recognize, no? Recognize natin, respect natin that our learners have different and unique needs, abilities, interests, no? Iba-iba sila. So dapat ano natin na hindi pwede kay Pedro, pero pwede sa kay Juan. Okay. Kasi nga, may mga ano na, kahit nga magkakambal, iba-iba yung kanilang abilities, strength, and their needs. Okay. Next is empowerment. Ano ba itong empowerment? So, sinasabi natin, empowering, no? We will encourage individual to take ownership of their decisions, actions, and personal growth. Okay, so take ownership of their decision. For example, di ba tayo, may mga anak tayo sa as our parents, no? Marami sa atin dito ay mga parents din. But, sa pag-decide ba ng course, who will decide ng career na tatahakin? Di ba? Si parents ba or si student? Kayo na lang ka. Sino yung decide na nag-education kayo? Gusto nyo o gusto ni mama o gusto ni tata? Okay. Okay. So, di ba? So, dapat hayaan natin, kahit sa learners natin, that they will take the ownership of their education. Sila yung mag-decide for them na ganito. But, again, we will guide them. No? We will guide. No? Kahit sa advisor. Kasi nga, meron tayong career talaga in every grade level. Ang career natin, hindi na mag-start sa senior high school or junior high school. But mula sa kinder, di ba nakakita kayo ma'am ng mga kinders, some of the kinders are making their career day. Nagkasuot sila ng mga want to be nila. No? And mga schools na lang. Kasi kinder pa lang, meron yan silang mga ambitions. Pero tanongin mo yan sila, bakit ambition mo yan? Kasi gusto ni mama. Di ba? Gusto ni mama. So dapat clear distinctions talaga. And number 3 is respect and cultural sensitivity. So dito, isa sa basic principle is, bakit nilsabi ko na, kasi nga, ang guidance, hindi lang si guidance counselor or si guidance advocates ang nag-perform dito, but all of us teacher. So maging treating individuals with dignity. So dapat nga, treating individuals with dignity, nakaseparate sana si career center. Meron siyang room na exclusive for counseling or facilitation. Kasi there are instances na hindi pwedeng marinig ng classmate niya yung mga sinasabi ni client. Di ba ma'am? No? Hindi pwedeng marinig na iba kasi meron siyang privacy sana na ito, marinig na iba. No? Kasi may dignity siya na laban siya kaya ang iyang case is parang siya, no? Another is we are giving empathy, no? Treating with empathy. Kasi sabi natin empathy, no? Nauunawaan natin si client. Hindi na, iba yung sympathy lang, di ba? Sympathy is doon tayo na ramay tayo. Hindi, empathy, nauunawaan natin. So, nauunawaan natin bakit umiyak itong client natin. Ito yung, umiyak ako eh. Di ba? Okay. So, dito sa respecting cultural sensitivity, dito, there are learners na they are not comfortable with
the guidance advocate. For example, babae ang client, then Muslim siya. Ang guidance advocate for the ano is lalaki. Siyempre, dalawa lang sila sa room. So, na, parang hindi siya hiyang doon sa facilitator at sa guidance advocate. So, we have to call for a referral. Kasi nga, gender sensitive tayo. Kasi Muslim yan, dalawa lang sa room. So, anong maisip ng iba doon, di ba? So, because of the culture of the Muslim or the Islam religion. So, natatawa tayo na ng referral. Pwede na, next time, kung makakasal si Ma'am RCC, hope na makakasal yung RCC, malapit na yung referral natin. Of course, yan na yung magiging guidance counselor natin dito, no? So, kung mas alam ka, katong mga graduates na bata, yung yung season na kaya mag-start naman na sa letter grade, katong mga nahumanat yan, mag-start naman na sa letter grade sa letter grade 16. So, kung RDC mo sa letter grade 16 naman, nako tayo. Okay. So, Congrats in advance. another one is active listening. So, isa sa basic principle is active listening. No? Attentively and emphatically listening to what individual are saying, as well as understanding the emotion, concern, and underlying their words. No? So, maminaw din daw kita mga teacher. Kasi kung minsan, pag sinabi ng bata, kasi ito, bakit dinidemoralize ko? Kasi there are instances na pwede naman natin ma-settle within sa level, not go to the guidance office or the care center. So, kasi sabi ng bata, wait, wait. Diba? So, if we will listen to our learners, bakit nagsumungin siya? Hindi mo naman sumbong siguro kung wala siya sa sakitan or na pusa. Pero kung one ways na din niya kasumpungan na wala sila, so, palitan na po natin way na. Okay. So, the next, number 5 is non-judgment. So, siguro ito na, discuss na ito ni, hindi ko na kalimutan ito, sabi ni ko alam, siguro sa team building natin, dati, sinasabi niya na, huwag tayo maging judgmental sa ating mga learners, no? Kasi kapag judgmental tayo, magkakaroon sila ng fear to be criticized sila. Sabihin ko bakit criticize ako. So dapat, we have to, hindi tayo maging judgmental kung sa mga sinasabi nating clients or learners natin. Another is the goal orientation. So, parang ang goal orientation, nakakay ito sa counseling techniques naman, which is, sa counseling kasi, the first step is to establish a rapport, di ba? Establish a rapport meaning to say, si client, meron siyang trust sa kanyang sa kanyang psychologist or the RCCs. And then, after na, kung may trust na siya, that's the time na magsasabi na siya ng kanyang mga problema doon. And sa guidance na na hindi magbibigay ng advice si psychologist or si RGCs, but only options. Siguro na-remember niyo si Ma'am during sa psychology siya, di ba? Si Ma'am, nakala natin, si Ma'am Gita na, nakala natin si RGCs o si psychologist ang mag-help sa'yo, nagbibigay ng option, kaya ito yung gagawin mo. But that is not enough. Tayo na counsel or is bibigyan tayo ng options. Through the options, doon ka maghahanap
kung ano ang the best sa'yo. Kasi we are the one na nakakilala sa sarili natin at kung ba yung gagawin natin decision. Ayan ba ito? Kasi kung susunod tayo sa advice, baka kung ikaw lang din na RBC, kung bigay ng advice, passive ikaw bigay. So next is collaboration. So working collaboratively, no, with individuals. So ito pa rin ay tungkol sa counseling techniques which is after na kasi meron kang alta, tatanungin ka, ma'am, sa option na ginawa natin. Okay na ba yung feeling mo rin? Kasi namin, sila hindi pa, okay man. How about, ano ba? Ano ba option gagawin natin? So, dahil ikaw na tayo sa maghahanap ka rin ng option. Kasi hindi na nagtatrabaho si RTC, but both the client and RTC or the psychologist, tayo yung collaborate kayo for you na sa dalawa na makakabuo kayo ng options. And self-reflection. Encouraging individual to reflect their values. Dito pwede ito sa classroom game, no? Reflect, sumasalamin sa ating pagpapahalaga, kakayahan, kahinaan at aspiration natin. And lifelong learning. Sinasabi natin lifelong learning, no? Habang tayo yung buhay, may learning talaga, di ba? Encourage individual to see guidance as we in this process. So, doon kanina, di ba? Lifelong learning tayo yun. Kaya umaga. So, we have also the goals in guidance. Ano ba yung goals in guidance? Number one, okay, number one, pwede yung basahin. Learners in identifying and developing their talents, skills, and interests. Okay, so, why is it important? As a teacher, na-identify natin ang talents ng ating talent, skills, and interests ng ating mga learners. Yes, very good one, no? Kasi kung ano is mas-suit natin. How about for the senior high school? Why is it important? Why is it important? Senior high school and junior high school, especially grade 10 and grade 12 teachers. Why is it important? Na alam natin ang talents, skills, and interests of our learners. For the senior high school, bakit kinakailangan natin na alam natin yung talents, interests, and skills of our learners? Okay, first, as a teacher, we should know kung ano yung talents and skills ng mga bata for us teachers on how we are going to address or kung saan natin sila ilalagay pagdating ng panahon. For example, we have an activity in school or intramurals, we have different activities now. As a teacher, we know already, alam nila paano paano ba? Alam nila ang sports. So, alam nila paano mag-basketball, mag-volleyball. So, doon natin sila ilalagay. May mga estudyante na mas focus sila sa academic. So, ilalagay natin sila sa quiz bee. Tapos, may mga estudyante naman na hindi nila alam wala lang alam sa sports, hindi sila masyadong magaling sa academic, pero magaling sila magluto. Ilalagay natin sila sa event ng nutritional. Ganyan. How about for the preparation of their career? Diba? We are preparing for the career of our students, diba? So, grade 10 pa lang dapat. Yes, okay. Grade 9, grade 10 pa lang. Naano na nato kung side career nila. So, for us, no, it is important na maano natin yung talents nila para ma-inline nato sila kung asa sila suited for their career. Alangan naman si students who are not magaling sa math. Iano natin sa split, sa stand, di ba naman ka? So, dapat alignment din. Dahil sa kanilang mga skills, sa kanilang talent,
doon natin sila nasusunod, no? Not only the responsibilities, but preparation for their career. Number two is to provide information of educational opportunities, no? So yun nga, interrelated ko ng mga to. Para mabigyan natin sila ng information. O, halimbawa, sir, unsa man ang mag-views? Unsa man ang mga kurso nga naka-diha? Unsa man ang mga kurso nga ma-inline diha? So, dapat alam din natin ng mga bata, no? Na, isa din yan sa trabaho ng mga guidance. But not only the guidance, but also the classroom teachers, isa rin the advisors. So number three is to help learners to better manage their lives and become more purposeful about what they want to. Okay. Manage their lives. So, parang time management. Kasi may mga home guidance tayo. So, mamaya nakakita ko, sana next year, ma-implement natin yung ano. So, nakalimutan ko lang ilagay dyan yung link kung saan makaka-download tayo ng Revitalize Homegrown Guidance Program. Merong link doon. Di ba may homegrown guidance tayo from grade, sa grade na rin, ano mo yun, na amoy RSGP gapon. Nagagamit ko module. Ay module, isa nagagamit ko module din sa tuwa. Wala pa. So, I hope next year, ganito na ito itong module. Indot daw siya, pero di-start na ako mga umudiyag na yun, nagsari ko rin ng ibang ay nga to sa RSGP. Okay. So, ipapakita ko mamaya after na presentation ko. Okay, number 4 is to help the school to understand the learner. So, another goal, no? Kasi, kung minsan, kung si teacher na, may teacher na parang hindi nakaka-understand kung minsan, bakit ganito si learners. So, kung meron tayong mga call-place guidance counselors, so, sila na yung mag-focus. Kasi yung ano na sana is, 1:500. Di ba, ma'am? 1:500. One guidance counselor is to 500 pupil or student. At alam naman natin na bihira lang ang kumukuha ng guidance and counseling. So, ako nga, napilitan na ako mag-major ng guidance and counseling when I was in college na buko yung ano ko. So, napilitan na yun. So, nakatapang kaya di ay. Pero, yun nga, hindi din ako nag-masters ng guidance. Okay, another is the 3 specific areas covered by guidance. So, academic, all academic related needs and concerns of learners. Aside from that, number 2 is their personal and social. So, ito yung mga concerns ng sarili nila, relationship with others, and interaction in the community. Okay. And also their career, no? So, isa din sa trabaho na covered, no? Is yung may inline yung career ng mga learners natin. Kasi kaiba-iba yung career ng mga bata. Kung titignan natin, itatrack natin, from elementary, mag-iba yan. Kung makita na nila yung talents nila. Because sometimes, in elementary, hindi pa nakikita yung talent. No? Although, magaling siya sa math. Pero pagdating ng high school, nag-iba yung pagkita niya naman na naging complex itong mathematics, parang mas good, wala yung mag-pulis, kaya yahay. Okay, kung mag-teacher ako, okay, mag-engineer, okay. So, guidance services, ito yung mga guidance services. So, before tayo i-divide sana yung group natin into 4, but then, kunti tayo. So, dyan sa mga handouts ninyo, sa may back page, okay, di ba sa back page? So, may meron tayong mga guidance services. Ilan yung guidance services? We have 8, di ba? Information, individual inventory, counseling, placement,
follow-up, so we have the referral, consultation, and evaluation and research. So, instead na iyan natin, individual na lang tayo. Okay. So, for kids, okay, one word. Okay. So, the first person to raise hand will be given a chance to tell his, her, or tell his or her answer. So, kung mali yung answer niya, pwede istilan na iba. Okay. So, through the picture na lang. So, the first picture, base niya, pwede kayo magaling dyan sana. Baka walang handa sa kita. Okay. Number one picture is ito. Ano kayo ito? What guidance services is this? Inventory or individual inventory. Very good, ma'am. Okay. Hindi ako nasasahan natin, ha? Very good, ma'am. So, bakit inventory of the invent of basic test? Okay. So, example of inventory is the electrical record of our pupils or learners. Yes? Information. Who said that? I? Okay. Okay, very good. Okay, information. So, information sa mga seminars, yung mga, ano yun, basta naghahatag information or orientation. Okay, next. Evaluation. Placement. Yes, ma'am. Placement is correct. So, IKI, na, ELNA, lahat ng exams are example of placement. Okay. So, 1, 1, 1. Okay. Di ba na limited na? Evaluation and research. Facilitation. Okay. Research. Yes, okay. Say follow-up. Okay, follow-up. Okay. So, in the immersion, hindi lang na ipalabas na natin yung mga bata, but we have to follow up kung nagtrabaho ba sila o wala. Okay, di ba? So, i-ano nato sila dito, iba ng bisitahon ko nato kung sa asan agency siya, bisitahon ko siya kung we are working with sa ilahang mga task na ginahin ko sila. Okay, the next one. Yes, very good from by. Nauna talaga sila mga tayo. So, okay. So, here are the guidance services. The first one is information. So, it is the service designed to give students a greater knowledge of education, vocational and personal social opportunities, that they may make informed choices and decisions in an increasingly complex society. So, sa atin, dapat meron tayong mga career week, pero hindi na natin mamatilas sa sobrang dami ng mga activity natin for this year. So, next year na lang, utangan natin, January pa lang, hindi natin sabay-sabay yun, Halimbawa, elementary, gigan, mag-career week, ang isa week, intended lang yun siya for a career day. Iba-iba lang din level, para hindi sabay-sabay yung mga hirako, mga gamit. Okay. So, example of that is career week, job fair, seminars, or even yung orientation sa mga bata.
during halimbawa freshman orientation or mga grade 11 orientation. Diba? Yung iba may mga transfer dapat i-orient din natin. Number 2 is individual inventory. Okay. So, sabi na naman ng nakita ko sa kanya na sana para hindi tayo mahirapan sa pag-track ng mga bata natin, doon sa likod ng Form 137, meron talagang anecdotal record. So, may nakita ko ng anecdotal record. Pero mas maganda sana, in every grade level, merong magsulat tayo kung ito bata pa is prone to absenteeism or kung maganda yung performance na isulat din doon na is good in this, para alam ng next teacher na ito pala yung bata nito. Para meron na tanong na doon sa gilid daw na isus ko naman po. Yung isus ko. Diba na ako noon, diba? Oh, katong dito ko sa dati itong iserti kata. Oh, magaling. Katong ano ba? Pero may isu ko naman isu in ko. Lagi ko yung iba sa klase. Magaling sa mathematics. So, wait, kung mag-improvise siguro na ng mga anak natin, every grade level, para ma-trace na daan nato ng kani or yung mga ano siya. Ano, trace ato ba gusto kong may awareness na siya. Okay. So, next is counseling. So, ito yung counseling. Hindi, although na counseling wala makaka-apply dito sa atin. No? Kasi nga, wala pa tayong RTC. Hopefully, si ma'am, ano sana talaga. Na maging, pero kahit na kayo mga graduate sa masteral, kung gusto niyo mag-ito sa guidance, pwede kayong mag-take any na graduate sa mga pwede kayo mag-graduate kayo ng masteral. Pwede kayong mag-take ng RTC. So, sa RTC, sayang. No? Doon kayo talaga diyan. So, ang gagawin na natin is only to facilitate, no? Kasi hindi tayo mga RTCs. In facilitating is listening to, giving advice, and facilitating self-development in the clients. Okay. In facilitation, that's okay. Okay. Let's not utilize counseling techniques. So, hindi natin pinaano yung counseling techniques, which is yung mga establishing rapport. No? Pero kahit ang facilitation, dapat hindi natin kalimutan to establish a rapport. O rapport daw. Kasi kapag walang trust, si learner sa atin, hindi yan magsasabi ng kanyang problema. Diba? Okay. So, most important is ang ano dito sa facilitation is wala tayong decision making. Wala tayong decision yung gagawin. It is shortcut na lang yung ginagawa natin. And ito, facilitation will be utilized by teacher on a mild personal concern. Kung kaya naman sa level ninyo, do not go to the guidance office or the care center. No, di na ako no? Kung gamay naman yung away sa mga bata, no? Kikara doon anak. Okay. So, ito yung placement kanina. Okay. So, it includes the placement of learners in a variety of setting or a variety of responsibilities and helping them make a adjust to the next grade level of her path. Okay. So, kung sa mga inta, makita pa nila ang result. No, na, like dati, kung tayo sa grade 9, makita nila yung result nila kung saan sila mataas. Diba dati sir naman dito ng result
January. So, Di ka maka-enroll ako sa college. ay, easy ito sa panahon na yung natin mo, easy yung ano, easy pa. Say, o National College Research Examination. Kung hindi ka magpapasa, ang nasundan na namo, sa imagine, na to ano ay isa din ay isa. Asa iyo sir, easy na sir. Easy is naman ay si Sir Tervin in CAP. Diba? Hindi ka makakuha ng 4 years course kung nabaka yung ACA so occasionally with ka, hindi sino na. Okay, so doon tayo kanina sa follow-up, no? So sa follow-up is process of the effectiveness in placing learners. So kapag ito na nakalito sa work immersion ng mga bata. Especially tayo may seniorized po tayo, no? Ipapaluwag natin yung mga bata natin, no? Sa kanilang trabaho, no? Para, kasi importante talaga yung immersion kasi pag nakita nila na, ay ganito pala, ganahan kami. Yung iba naman, ay nakita yung trabaho. Hindi yung inanit, ay trabaho yung nakita. So, dito na ano bata, mag-adjust na sila to the immersion nila. Kung ipagpatuloy na nila, yung kanilang decision na ito yung tatahakin nila career or also na kanilang ipupursue during their college. Okay. So, referral. So, stopping of agencies. So, kung hindi na kaya, kasi nga wala tayong wala tayong RTC dito, kung grabe na talaga yan, kailangan talaga i-counseling yung problema or dalhin sa mga psychologists, we will make a referral na ipapunta sa pinakamalapit na RTCs. Pero dito sa Sarangani, tatlo lang ang sa EPED, sa Department of Education, tatlo lang ang RTC na kung di ano sa EPED. So, lisod ka ayun, umaasa na sila. Ay, yan pa dito, meron isa. Yan pa dito. Dito wala na kasi transfer naman sa Malasay ang isang RTC natin, no? So, medyo mahirap. So, kung sa psychologist, na yung makatanong ko niya, kailangan talaga i-dalhin natin sa mga psychologist. Okay, so consultation. Okay, it is component designed to give critical assistance to teachers, administrators, and parents. Yung mga consultation natin sa mga pwede sa mga parents. Okay, pinagitunta ka ang isilaan nato, ma-address nato itunta ang problema kaning mga absenteeism sa itong mga bata if the parents are cooperative in terms of meeting. So, diba? Yung mga problematic natin ng mga bata, yun din ang mga parents, di ba, as you observe, yun din ang mga parents na hindi kumapunta, hindi din uma-attend ng meetings. So that is why, hindi natin masolusyonan na maayos pa ang absenteeism for now. Okay? Kasi nahihirapan ay hindi natin mapunta kasi pag meeting, wala hindi din natin. So wala pang member tayo. Especially, we are those na medyo malalayo yung bahay nila. Okay, and nine is evaluation and research. Okay. So evaluation, a program-oriented activity to determine achievement of goals, highlights and program strength, and needs for modification among others. Okay. And research, so research provide an evidence-based rates issues that can be effective and positive outcome. So sana may research sa atin about absenteeism, no? So actual research about absenteeism. Para masolusyonan natin yung masolusyonan natin yung absenteeism ng mga bata natin. So yung mga mahilig din sa action research, no? So sana. Okay. So we'll go to the legal basis. So action naman. Oh, research lang natin. Action lang. Ang katulad ng mga. Okay.
So legal basis of career guidance and counseling program. So ito yung mga Republic Act 11206. In the section 4, it is creation of National Secondary School Career Guidance and Counseling Program. So this is regulated in the National Secondary School Career Guidance and Counseling Program, or the CGCP, to be administered by DepEd. Shall be implemented into public and private secondary education institutions shall be commenced in grades 7 to 11. So hindi namin ko lang grade 7 ha, kasi itong seminar na yellow ko is ang high school siya. But ang career is, career guidance natin mula kinder hanggang sa so next year siguro pwede natin ano na, ang week na ito, isang week na ito is for career week natin. Halimbawa, grade 1 and kinder 1, 2, 3 isang araw. Kinder naman. So, maganda yung ano na nasuot nila yung mga gusto nila. Pero ano natin sa mga career day natin, like yung nagdala ng manok. So, isa sa career day, di ba? Nagdala ng manok. Nagsuot ng tupat na tupat na t-shirt, which is parang ano na hindi na siya akma doon sa career. Another is, in the section 5, every school must have a care center. So care center, ito yung guidance office natin. Meron tayong guidance. Meron tayong lahat ng paaralan na magkakaroon ng care center. So I hope that magkakaroon din ng separate care center yung school natin for us to have a privacy in dealing with our clients. Okay. So the CGCP Center should function as the resource center for the implementation of career guidance and career counseling program, and shall be primarily responsible for providing guidance and counseling based on CGCP. On the section 6, National Career Assessment Examination or NCAE. So every year meron yung NCAE. Pero ngayon, hanggang ngayon, may NCAE kasi online. Hanggang ngayon, hindi pa tapos yung school natin. And kung may nakita tayo, ngayon po is nakano pa. So kailan natin yung result na next na. So hindi na nila makita, naka-senior high na sila, which is hindi na nila nakita yung result na ito pala yung akma sa kanya, yung dapat sa kanya. Kasi ito yung maglalakot kung ano yung talent ng bata. And last legal basis is the Republic Act 9258. In the section 2, Declaration of Policy. It is the policy of the Senate to promote the improvement, advancement, and protection of guidance and counseling services, provision by undertaking and instituting measures that will result in professional, ethical, relevant, efficient, and effective guidance. Recognizes the important rule of guidance and counseling or coordination POC. So, yan yan. Ano na yung Department of Education na hire na. Probably this year, maraming mga hire na mga so mga newly graduates natin, pwede kayong magkuha ng unit ng guidance and counseling para bata. Kasi maraming school, isa-isang school, isa-isa talaga na guidance associate na. 18 minutes na. Pero kung kayo mga graduate kayo ng masteral, kung gusto niyo mga ay ano ba, masteral graduate kayo, kung gusto niyo mag-take ng guidance, pwede ba? Ano to English, sir? Pwede lang mo magaling ko ba? Ma-ed English ka mo. Pwede ka mag-take another ma-ed guidance counseling. Hindi mo na i-take hindi mo na i-take ang basic like methods of research and the statistics, saka yung EdMan. Hindi na siya i-take. Major na siya. Saka mga complaints and other so kung mag-compare mo, same. Sa philosophy. Yes. Mag-add na lang.
pogihan mo. Sa compre, the same. So, kung halimbawa naka-compre na mo, for example lang, ma-ed English, hindi mo na rin siya i-take sa compre mo yung basic. Doon ka na lang focus sa major tsaka sa cognate ng mga subjects. So baka lang, mas ano siya, baka gusto yung talaga na magiging. So, although na ang role of guidance sa counselor is ano din malawak din. Kasi pinapalawa pa sana yung mga graduates natin, saan na sila, di ba, sa role niya. No? Halimbawa, ilan ba yung percentage na naka-college natin mga graduates of senior high school. So, yun ang statistic report ko sana. So, marami yung scope ng guidance na. So, that's one is, ito yan, recognizes the importance of rule of guidance and counselor nation building and promotes the sustained development of reservoir of guidance and counselors. Okay, so before mag-end, so another try yourself dyan sa last page. Okay, so try to answer lang ninyo those last page. Sa last page ng inyong mga handouts dyan or dyan. So, sige, yan na natin try tayo okay, number 1. Ano kaya ito? Ano kayong guidance services ito number 1? Okay, counseling, small group, relationship or client, RGCs are making their session. Okay, number 2. Okay, placement. Okay, how about number 3? Individual inventory. So, analytical report, helping ko din ang academic history. Number 4. Yes, very good. Information. Career week, no? Job data centers and workshop. Number 5. Yes, very good. Facilitation. Dalawa sila. Research. Okay. And number 6. Is follow-up. Okay. Work immersion for senior high school. No? Although na, parang nalilito tayo, parang placement. Kasi i-place nila saan sila. No? Pero dapat, dun sa placement natin, we have for the senior high school na, no? Ipapalo up natin. Okay, ano natin, pata natin dito kung trabaho ba wala, di ba? Like yung dati na may reklamo sa kanila na parang hindi sila nag-aayos ng trabaho. So, kasi school pa rin natin yung parang i-blame tayo na ganito ba yung mga estudyante natin. Okay. And number 7, referrals. Okay. So, ito pala yung ito pala yung mga ito yung sinasabi ko sa inyong mga ito yung mga modules ng revitalized home guidance program natin. So, hope na next year gagamitin natin yung mga modules. Nakalimutan ko na yung link na yun. Basta i-ano ko lang, ma-remember natin, i-provide ko lang sa ating GC. Para nga uban during this summer, maka-download sila para magamit na sa mga advisors. No? Kasi like halimbawa, ito sa panghuli. Number 4. Kasi no? So, sa grade 8, yung last na module is my choice. So, di ba sa grade 10, ma'am, is topic din yan. Sa grade 10, sa values. So, sa mga natutulog ng values. Na-ako sa high school, ma'am, yung revitalize ako ng guidance program. Naaman, di ba, ma'am? So, maybe, may gagamit sa tuba, pero siguro mostly, wala nagagamit lagi. So I hope na next year, sige monitor mo ta, especially kung
ano na yung guidance. Ano na din siya. Okay, so that's all for my presentation. Thank you so much for listening. Okay, thank you so much, Sir Jury. Okay, to conclude our afternoon learning sessions, we will be having our final or next topic entitled Action Research for Instructional Improvement and Future Professional Growth. May I now call on Ms. Alchemy and Hernandez and Ms. Jane Rose Elantin and Ms. Guy Bless P. La Rosa Velasco. Okay. Okay, please a round of applause to our speaker. Magandang hapon sa lahat! As I energy, okay, this afternoon we are tasked to present to you our topic about action research. Okay, lahat po tayo nahihirapan when it comes to crafting action research. But as a teacher, it should be our work, our job, and it is part